Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Iwanan ng kusang matangkilik, tungkulin mabanal. Buksan ang aming palad, sarili maialay. Tulungan mong ihanap kami ng bagong malay. Halina't pagsaluhan natin dakilang pag-ibig ng Diyos at tayo natitipon sa banal na misa ngayong panahon ng Kwaresma, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Puro tagubilin pinahayag ni Kristo upang merong pagpapanibago ng buhay, lalong-lalo na sa ating pag-uugali at upang maitatak natin ang ating buhay sa mapagpalang pag-anyaya ng Diyos at ng dakilang pagmamahal at pagkalinga. Kaya upang tayo'y maging marapat na gumanap sa mga pagdiriwang na ito'y aminin natin ang ating mga pagkukulang. Ngayon humingi tayo sa Diyos na kanyang awa at patawad. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lingapin mo at kupkupin ng iyong sambayanan, sapat kami mahihinang tao lamang na pawang babagsak kapag hindi mo inalalayan. Tulungan mo kaming laging lumayo sa kasamaan at pamanlaging tumatahak sa landas ng kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Mga pinuno ng Sodoma, pakinggan ninyo ang sinasabi ng Panginoon. Mga namamayan sa Gomora, pakinggan ninyo ang aral ng ating Diyos. Magpakabuti na kayo, magbalik loob sa akin. Talikdan na ninyo ang masasamang gawain. Tumigil na kayo ng paggawa ng masama. Pag-aralan ninyong gumawa ng mabuti. Pairalin ng katarungan, itigil ang pang-aapi, tulungan ang mga ulila, ipagtanggol ang mga balo. Hali kayo at maglinawagan
linawagan tayo. Gaano man karami ang inyong kasalanan, handa akong ipatawad ang lahat ng iyan. Kahit na kayo'y maruming-marumi sa kasalanan, kayo'y magiging busilak sa kaputian. Kung kayo'y susunod at tatalima, pasasaganahin ko ang ani ng inyong lupain. Ngunit kung magpapatuloy kayo sa inyong pagsuway, ay tiyak na kayo'y mamamatay. Ito ang sabi ng Panginoon, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Hindi ako nagagalit dahilan sa inyong handog, ni sa inyong mga haing sa dambana ay sinusunog. Bagaman ang mga toro'y hindi ko na kailangan, maging iyang mga kambing at ang inyong mga kawan. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Bakit ninyo inuusal yung aking mga utos, at bakit ang paksa ninyo ay sa tipan natutungod? Pag kayo ay tinutuwid, agad kayong napopoot, at ni ayaw na tanggapin yung aking mga utos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Kahit ito ay ginawa, hindi kayo alumana. Kayo naman ang akala, kaya't ako'y magkaisa. Ngunit ngayon, panahon nang kayo'y aking pagwikaan upang inyong maunawa ang ginawang kamalian. Ang parangal na nais ko na sa aki ihahain ay handog ng pasalamat, pagpupuring walang maliw. Akin namang ililigtas ang lahat na masunurin. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad, ang mga eskriba at mga pariseyo ang kinikilalang tagapagpapaliwanag ng kautusan ni Moises, kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang inuutos. Ngunit huwag ninyong tutularan ang kanilang gawa sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinangangaral. Nagbibigis sila ng mabibigat na dalahin at ipinapapasan sa mga tao. Ngunit ni daliri ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagdadala ng mga iyon. Pawang pakitang tao ang kanilang mga gawa. Nilalaparan nila ang kanilang mga pilakterya at hinahabaan ng palawit sa laylayan ng kanilang damit. Ang ibig nila ay ang mga upo ang pangdangal sa mga piging at ang mga tanging luklukan sa mga sinagoga. Ang ibig nila ay pagpugayan sila sa mga liwasang bayan at tawaging guro. Ngunit kayo, huwag kayong patawag na guro, sapat iisa ang inyong guro, at kayong lahat ay magkakapatid. At huwag ninyong tawaging ama ang sino mang tao sa lupa, sapagat iisa ang inyong ama, ang amang nasa langit. Huwag kayong patawag na tagapagturo, sapagat iisa ang iyong tagapagturo, ang Mesyas. Ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo. Ang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas.
ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tuwiran ang kanyang pangapahayag ng pagtatagubilin sa mga tao at sa mga alagad hinggil sa mga nangyayari sa kasalukuyang buhay. Bumalik tayo sa may 2,000 taon na kalilipas, ang mga salita ni Kristo ay tunay na may patama. Pero hindi naman ito nagbibigay ng masamang intensyon o kaya yurakan ang karangalan ng kapwa. Kundi ipakita sa mga tao ang pagpapamulat sa kanila sa tamang landas ng buhay. Ito'y napakaganda. Iminumulat tayo ng ating Panginoong Kristo sa kanyang aral ng mabuting balita sa mga katotohanang nangyayari sa ating buhay na akala natin ito na'y maganda sa ating pagtingin at sa ating puso't kalooban, kung ano yung pinapahayag dito na akala natin ay gumasa sa bahagi na tayo na magandang buhay, yung pala natututo tayo sapagkat pinalalawak ang ating pangunawa, pinakikita ko ano yung gawain natin na baka ito ay akala natin ay nasa panig na kabutihan, yung pala ay dapat na mayroong pagpapanibago ng buhay. Ito naman misyon ng ating pagdiriwang ng 40 days ng Kwaresma. Nasa ikalinggo pa naman tayo, pero iba na ang mga dating ng ating mabuting balita sa ikalawang linggo sa panahon ng Kwaresma. At upang sabihin sa buong Kwaresma ito, pinalilitaw sa atin kung ano yung mga gawain nating kinamyasnan, gawain nating ipinapahayag araw-araw sa tuwin na, o kaya sabihin natin 24/7. Yung pala, meron pa tayong dapat na tignang mabuti o anggulo upang ang ating gawain na mihasa tayong gawin, hindi naman pala ito tama o kaya'y dapat na merong pagbabago ng buhay. O kaya sabihin natin, bukas ako sa ano pa mang pagbabagong ng buhay na aking nakikita o pinakikita sa akin ng Diyos na dapat na ito ang tahakin ko sa aking buhay at pamumuhay sa araw-araw. Kutana, ganito mga Pariseyo at mga Eskriba, oo nga, dalubhasa sila sa mga turo ni Moises o sa aklat ng mga aklat ni Moises at talagang sila ay dibdiban sa kanilang mga pagtuturo. Inahinanga ng ating Panginoong Kristo at siya ay tunay na sabihin nila sa kanilang mga sarili, nagdalubhasa kami tungkol sa mga bagay na itinatadhana ng Diyos sa pamamagitan ni Moises at ito'y ginagawa namin ng buong puso't kalooban at nakikita namin kung ano ang dapat na ganapin hinggil sa kautusan, hinggil sa nasusulat o kaya tungkol sa lumang tipan, sa 5 aklat ni Moises. Kaya ito yung kanilang kinamyas ng gawain. Pero mayroon pa palang kulang. Meron palang dapat na tignang maigi. Oo nga, nagdalubhasa ang mga Eskriba at mga Pariseyo, pero pa sa panig ng ating Panginoong Kristo, iminumulat, napagandang salita, iminumulat pa rin tayo sa iba pang dapat nating ganapin sa buhay natin sapagkat ito ang talagang nilalayo ng buhay. Ito'y importante upang ipahayag ni Kristo ang mga bagay na ito o kaya ito yung kaugnayan din sa ating mga pang-araw-araw na gawain kinamyasnan natin, pero may patutungo pa tayo sa lalong mahalaga at higit na mabisa sa ating bilang tagasunod o kaya nagbibigay halaga sa aral ng mabuting balita. Kaya napaganda ng ating Panginoong Kristo, sundin ninyo ang kanyang tinuturo. Sige, mahalaga yung tinuturo niya at tagapin ninyo ang inyong mga payo, pero isa lamang kulang, huwag kayong susunod sa kanilang mga ginagawa sapat ang kanilang mga itinuturo ay hindi nila ginagawa. Napakahirap ng ganun, di po ba? Kaya ibig sabihin ng ating Panginoong Kristo, oo nga, nilalamang ba ng ating pagtuturo, kalamlan lang natin ng puso't isipan, pero kulang sa gawa. Kaya upang sabihin ng ating Panginoong Kristo, sige, maganda ang kanilang tinuturo. Sundin ninyo ang kanilang mga tinuturo. Pero isa lamang bagay,
huwag ninyo silang tularan sapagkat ang kanilang mga itinuturo ay hindi nila ginagawa. Napakaglaki na ganitong mga bagay na pagpapamulat sa mga eskriba at mga Pariseo at hanggang ngayon sa ating lahat na talagang nakaugnay ang ating mga paliwanag, pahayag, ang ating mga sinasabi sa pagdakila sa Diyos. Pero kulang naman ito sa gawa. Kaya ang ating Panginoon ay nagpapahayag sa salita at sa gawa. Upang sabihin, si Jesus ay makapangyarihan sa salita at sa gawa sapagkat kanyang ginagawa ang kanyang itinuturo o kaya ang kanyang itinuturo, pinakikita niya sa kanyang mga gawa. Kung sakali mang hindi naiintindihan ang kanyang ginagawa, ipinaliliwanag niya ito sa pamamagitan ng kanyang mga salita at hindi lamang yon kalakip ang kanyang gawa. Kaya ito yung buong pagkatao natin, hinubog tayo ng Diyos sa tamang landas ng ating buhay at pamumuhay sa pagtupad natin sa kautusan. Kaya noong bahagi noon ng buhay natin Panginoon Kristo, kautusan ni Moises, di ba? Yan ang kautusan din ng Diyos. Hanggang sa kasalukuyan, hindi mo wala ito. Nariyan pa rin ang 10 utos ng Diyos. Nariyan pa rin mga panukala ng simbahan. Nariyan pa rin ang sinasaad sa mabuting balita. Nariyan pa rin ang mga doktrinang dapat natin tingnan maigi at kahulugan nito sa buhay natin. At nariyan pa rin ang tradisyon na hindi maiaalis sa ating buhay Kristiyano at buhay Katoliko. Kaya ito sa ikalawang bahagi, pinapahagi na naman ang ating Panginoon Kristo hinggil sa, kapag hindi ka kikilalanin tagapagturo, kapag turo ka lamang sa salita at sa kaisipan ng gagaling, pero hindi mo ito binibigyang kahulugan sa iyong mga gawa sapagkat ang pagiging tagapagturo sa salita at sa gawa na ipakikita sa kanyang mga salitang magaganda at nakahihimok para sa mga tao, higit kang mabibighani sa kanyang mga salita kapag nakikita mo ang kanyang mga ginagawa. Kaya pala, ito pala ang buong katauhan ng tao. Ito pala ang nilalaman ng kanyang buong pagkatao. Ibig na ating Panginoon Kristo na hubugin na ating buong pagkatao kung ano'y nasa laman ng puso't isipan, siyang nagiging karakter natin o pag-uugali natin. Ibig sabihin, may bisa at kahulugan ang magaganda nating mga salita sa ating kapwa. Ito'y nagiging bahagi na ating buong pagkatao, kay pala'y ugali na pa rin natin ito na siya nagdadala sa atin sa tamang aksyon, sa tamang posisyon ng ating pong sarili sa ating ugnayan sa ating kapwa. Kaya ang sinabi din, isa lamang ang Ama sa langit na ating pinananaligan at tinutunghayan palagian. Yan ang upang sabihin, ang Diyos mismo. Nga't napakahalaga ng kanyang sinasabi sa atin. Marami pa rin silang pagtulong, paggabay, at ang kanyang kapatawaran at ang lahat ay ginagawa ng Diyos para sa ating kabutihan. Nakikilala ang tao sa kanyang buong kaanyuan, pero higit na makikilala mo ang tao sa kanyang mga sinasabi at higit mo pang makikita na may bisa at kahulugan ang kanyang sinasabi sa pamamagitan ng kanyang mga gawa. At ito ngayon ang ating banal na misa, bibigay sa atin ang tamang landas sa matuwid na pamumuhay ngayong panahon ng Kwaresma. May pagpapanibago ng buhay, sapagkat may kapatawaran ng gagaling sa Diyos. Meron nagkakaisang isipan at layunin sapagkat itong nilalaman ng mabuting balita para sa lahat upang ito'y tuparin at magbigay halaga sa tamang landas na itinuturo ni Kristo. Naway pagkalooban tayo ng Diyos ng lahat ng kanyang mapagpalang pag-aaruga at buksan ang isipan natin sa salita at sa gawa itong ating buong pagkatao, itong ating sinasampalataya ng naggagaling sa Diyos na ating ginaganap sa araw-araw, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen.
Halina mga panalig at tayo'y dumulog sa Diyos sa lahat ng ating mga pangailangan. Pagkalooban tayo ng sapat na pangunawa ng salita ng Diyos ay mabigyang halaga at katuparan. Ang ating pong itutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng simbahan naway maging lubos ang pag-aalay ng sarili sa kanilang dakilang bokasyon at ipangaral ang Ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga magulang at guro naway makita ang kanilang mga itinuturo sa pamamagitan ng pagpapatotoo at mabubuting halimbawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. At tinawang laging sikaping gawin ang matuwid upang maging isang buhay na kapangyarihang nagkakabisa sa ating mga pagkilos ang salita ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. At tinawang kalingain ng may pag-ibig at habag ang mga may sakit, mga matatanda at mga nangungulila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namayapa naway makatagpo ng kapahingahan at bagong buhay sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Manalangin din tayo sa lahat ng ating mga sariling kahilingan. Dito natin itinataas ang ating mga kahilingan sa Diyos upang pagpapalang handog maipagkalob sa atin na nababatid ng Diyos kung ano nilalaman nating puso't kalooban, kung ano ating ginagawa sa araw-araw. Mandi, may halaga at kahulugan ito pagsambit natin ng ating mga kahilingan, nagbibigay pagpapala sa matuwid na pamumuhay at upang ilaan natin sarili sa matatag na pananampalatayang anuman ang dumating sa buhay, pagpapalang handog. Kaya Ama, digin mo nawa itong aming puso't kaloobang humihingi ng maraming pagpapanibago ng buhay. Iminumulat kami sa maraming katotohanan upang maiwaksi ano pa mga kasamaan at upang ganapin namin salita at gawa ang iyong magpit na tagubilin at panukala. Kaya ang lahat na ito'y niling namin sa pamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso pagkat inibig mo, ngayoy nananalig, nagmamahal sa'yo. Inuming nagbibigay lakas. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala. Manalangin kayo mga kapatid, upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo at gawing banal ang paghahaing aming ipinagdiriwang sa kapagpapatawad ng mga kasalanan at sa kapagkikinabang namin sa pagpapalang iyong bigay sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong
iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, turing ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Minarapat mong ang pagtitiis para sa naghihirap ay maging tagapagpahiwatig ng pasasalamat na aming inihain ngayon sa iyong hapag, ang iyong anak at ay ulirang tagabigay ng pagsasaluhan sa mga nagugutom at mga nauuhaw. Sa pagsunod namin sa giliw mong anak, ang pagkamaawain mo ay aming ginaganap upang ang pag-iimbot ay mapawing lahat sa aming pag-uugali at gawaing binabalak. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iwalang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagatihati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at kahanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inibot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa nawa sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay niyong anak, kaya tinihaling namin sa iyo tinapayang bibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francis na aming Santo Papa, sa Elias na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria ni Nanang Diyos, si San Jose na kanyang dakilang kabiyak ng puso, at ang lahat ng mga apostol at mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos amang makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal, kaisa ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, amen,
Sa turo gawa ni Kristo, naroon ang pahayag ng mabuting balita upang ganapin natin sa buhay na ito ang kanyang mga tagubilin. Ating ngayong awitin ng panalangin itinuro sa atin ng ating Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapepen araw-araw, iligtas sa kasalanan na Diyos sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoon Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbatian tayo at magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Peace with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Tunghayan natin ang ating Panginoong si Hesus Kristo, ang dakilang pag-ibig ng Ama. Siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, mapalad na tinatawag sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen.
Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Nin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming banal na pagsasalo-salong ito, katapatan sa pamumuhay namin, dagdagan mo at tulungan mong kami mamalaging kalugod-lugod sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Susunod po natin ang pagtatanghal sa kabanbanal ng sakramento sa ating po pagtatanod, kalakip ang ating mga panalangin at sa huli, ito ang magbibindisyon sa atin bilang pagtatapos nitong ating banal na gawain.
Makapanalig bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Hesukristo na pinagbuklod sa isang katawan, tayo'y manikluhod at sumamba sa Panginoong Hesukristo sa kabanalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Higit sa lahat, ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayon din, panalangin natin ang mga nanghihinaan sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas sa matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng kalooban. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magbadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal, na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tungayan mo po ng may kagandahang kalooban ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang manababalisa at nawawala ng pag-asa, ang manatatakot at nalulumbay, at ang may matitinding suliraning taglay at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng kalooban upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat na mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahanawa rito ang iyong mga anghel at banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala.
Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo na makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng kalooban at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramentum veneremur certui et antiquum documentum novo cedat ritui restet fides supplementum sensum defectui genitori genitoque lauset jubilatio salus non virtus coque siret benedictio procidenti abut noce comporsit laudatio. Amen. Amen. Panem de cielo, prestatis Diei. Omne delectamentum inseabente. Oremus. Deus, qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tue memoriam reliquisti, tribue quesimus, ita nos corporis et sanguinis, sui sacramento mystere venerari, ut redemptiones tue fructum, in nobis iuditur sensiamus, qui vives et reinas in saecula saeculorum. Amen. Ang banal na pagpupuri. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal
banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ng Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ng Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalisinisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang makalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang Kanyang malalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang Kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose, ang Kanyang kalisinisang esposo. Purihin si San Jose, ang Kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa Kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa Kanyang mga anghel at mga santo. O Sacrament most holy, O Sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment thine. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.